We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Duwang persona gadan sa banggaanin motorsiklo asin bus sa banwaanin Bula, Camarines Sur. Poste nin kuryente, nasulo nagkapirang residensya asin establishmento, nawara nin kuryente. Selebrasyon kan Pride Month, pigpunan na kan LGBTQIA+ community sa Naga City. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marahay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatod miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa ning katotohanan, mahatod ni mga baretang mayong pikikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live hali digdi sa GMA Complex sa Naga City. Ako po si Kate De La Vieres. Rider asin backride kay ni dead on the spot makalis mabudalan kan sarong bus sa Bula, Camarines Sur. Duwang residenteng nakatindog sa nasa gilid kan tinampo. Lugadan man makalis maglasik ang rider asin backride kan motorsiklo. Mantang nagbabalyong pedestrian sa Ocampo, Camarines Sur, lugadan makalihis masagi nin tricycle. Ani ba pang detalye? Aramon ta sa pagtutok live ni Chris Novelo. Chris? Kate, nagluluwas sa pag-iimbestiga kan Bula Municipal Police Station na kinakan kan bus an linya kan kasabatang motor na nabodalan kaini natulos na nagresulta sa pagkagadan kan rider asin na backride kaini. Dead on the spot ang rider asin backride kaini makalis mabudalan kan sarong pampasaherong bus sa National Highway sa Bula, Camarines Sur pasado alas 7 kasubagong aga. Sa pag-imbestiga kan mga otoridad pasiring sa direksyon kan Bao, Camarines Sur ang motorsiklo, mantang pasiring man sa Naga City ang bus. Kinakan subot kan nasambitan ng bus ang linya kan kasabatan ng motorsiklo na napuli sa aksidente. Apwera sa mga lunad kan motor na damay pa anagom ni Jonathan asin Aki kaini na nakatindog sa naman sa gilid kan tinampo kan mangyari ang insidente. Nagpaparahay na ngunyan sa ospital ang mag-ina. Makalis matamaan kan naglasik na driver asin backride kan motor. Natamaan lang sinda kang tao. Pag tama kang tao, nakatalsik man ang aki ko. Nasa kustodiya ng ngunyan kan Bula MPS ang driver kan bus. Nagsayo man naman ini magtuopan ng komento sa insidente. Sa Ocampo, Camarines Sur, lugadan ang sarong babae makalis masagi kan sarong tricycle sa National Highway sa Barangay Hibago. Sigun sa PNP, pabalyo ng tinampo ang biktima kan masagi kan tricycle. Makalis ang insidente na waran paning kontrol ang driver kan tricycle, rason para magkahurulog ang mga pasahero kaini. Apwer sa enot na nahagop kan tricycle, lugadan man ang driver asin tulong pasahero na tulos man idinalagan sa ospital. Yan yung mga motorista dapat maging defensive driver po sinda, especially po digdi sa municipality kan Ocampo. Pagabot po ninda digdi, taangkan po talaga digdi is ito pong street po talaga ang kalsada po digdi. Sa ngunyan hinahalat pa kan Ocampo MPS kuniagi na sa areglo kan ambos lados ang aksidente. Kate, nagpagiramdaman si Major Bagasala sa mga motorista nag-aagid dyan, lalo na sa mga papartido na mag-ingat sa pagmamaneho, lalo pang may mga nagpapadagos na road reblocking sa lugar. Kate? Diyos Mabalos, Chris. Haros maduwang oras na nawara nin supply nin kuryente sa dakulang parte kan Old Albay District sa Legazpi City. Ini makalis masulo ang sarong poste kan Albay Electric Cooperative kung sa inkadakol na mga wire ang nakakabit. Tulos man na nagresponde ang mga personahe kan BFP kaya nakontrol man tulos ang kalayo. Ang sarabod na mga wire kan telcos na nakakabit sa poste, ang saro sa pigihiling na pigpunan kan kalayo. Makalihis ang pirang oras na ibalik man tulos ang supply kan kuryente, alagad may problema pagiraray sa internet connection. Huli sa insidente, makondusir manin investigasyon ang City Engineering Office, urog na tagarudain na subuot na susunod kan telcos ang tamang pulisiya sa pagkakabit kan sa indang mga kable.
initially, napag-araman mi po na ito po is due to the wires allegedly kan telco. Ining mga telcos ta talaga, dapat sumunod sinda sa pigapot may highway sinda Kuminsan day na nasusunod, kaya saturated na naman maray ang mga telcos lines ta. 47 anyos na lalaki Gadan Macalis pagbabadilon sa Milaor, Camarines Sur. Sospek aminado sa krimen, alagad ininutan sa nasubuot kaini ang biktima. Ang gulong onsehan sa iligal na droga asin selos, pigihiling na motibo kan kapulisan. Tutukan sa report ni Chris Novelo. Pigbibilaran ng unyan ang 47 anyos na padre de pamilya sa barangay Santo Domingo, Milaor, Camarines Sur. Ang biktima pinagbabadilgadan kan subot amigo man sa nakaini kan nakaaging aldaw. Tulos man na nadakop ang sospek sa ginibong hot pursuit operation kan mga otoridad. Aminado man ang sospek sa nagibong krimen. Alagad depensa kaini. Dayon po, nagibo ko to, pero may ano pa ako. Kung nagibo ako man ang ganun. Nagpapadagos pa ang narumang pag-iimbestiga kan kapulisan sa insidente, alagad kabali sa pigiling na motibo sa krimen ang unsehan sa illegal na droga, asin nagselo subot ang suspect sa biktima huli sa maring na relasyon kaini sa mga kapitbahay. Yung suspect and victim parang ano sila kumbaga noted silang talagang gumagamit. Selos din yung sa mga kapitbahay, yung mga friend nila, yung mga sabi kang mga tao. So, pero continue ang pag-conduct ng investigation kung para malaman natin kung ano talaga ang motibo. Kinasuhan naman ang suspect din pagbalgar sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sangunyan pigsunadanan nin kasong murder ang suspetsado. Nagsayuman naman ang pamilya kan biktima na magkomento sa insidente. Kay Banan si Juvel Ubiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Kabalikat sa Pagtuturo Act, pinirmahan na ni Presidente Bongbong Marcos. Ang iba pang detalye kan baretang yan iyahatod ni Jessica Calinog. Teachers are the second parents of the students. Bistado dyan ang mga paratukdo. Asinsiring kan mga magurang. Minsan, sindaman ang nagtutungkos sa mga pangangaipo kan sa indang mga estudyante sa eskwelahan. Mapaisnakan, pangudtuhan, pati na sa pirang school materials na kaipuhan sa pagkanood kan mga estudyante. Sigun kidina si Teya, asin Act Bicol Union Naga City President Apollo Sebelio, nasa 27,000 pesos ang sahod kan sarong Teacher 1. Kakaltasan pa iyan nin tax asin iba pang benepisyo. Sa kantidad na iyan, sa indang pinagkakasya, ang gabos na gastos sa harong asin eskwelahan. Suway pa ang para sa tuition kan aki kun igwaman. Halimbawa na lang, ilan na ang sarong maestra nag-aarkila. Gurano naman yan, mga 4 o 5. O kung naguhulog ngayong 8,000 sa harong, pirana sana ang sarong 26,000. Diba? May aki ka ning duha, nagkaklase, may sarukang college, may sarukang high school, may elementary. Talagang halos, grabe ang pangaipo. Kaya dakulao na bagay daakon madadagdagan ang yearly allowance kan mga paratukdo. Tabako sa naman ang sa indang pamilya ang mabenepisyo digdi, kundi pati na ang sa indang mga estudyante. Kasuod ma Hunyo 3, pinirmahanan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 11997 o ang Kabalikat sa Pagtuturo Act. Sarong lay na nagtutugot na dugangan ang annual teaching allowance kan public school teachers. Pun sa school year 2025 to 2026, hali sa 5,000 pesos, magiging ng 10,000 pesos ang sa indang teaching allowance. Asin ini, day kakaltasan nin tax. Teachers teach because it is a vocation. It is not a job. It is a vocation. Teachers teach because they feel they have to teach and they want to teach. And that's why we must give them the support so that they are allowed to do precisely that. Taong 1988 kan magpuon na makaresibe nin allowance ang public school teachers, kantidad 100 pesos para sa saindang actual teaching expenses. Kan 2021, nagiining 5,000 pesos, asin sa masunod na taon, 10,000 pesos na ang saindang makukua. Sigun sa pirang mga paratukdo, sana puon naman inikan pagkonsiderar kan administrasyon na madugangan man lugod, magin an sa inda mismong sahod. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Calinog, Balitang Bicolandia. Magkuhan sa mga aki sa harong. Magbanding-banding kamay man laog.
Magtambay po. Ika, ano mo rin nagibuon ng na bakasyon? Mayamon po. Tambay lang. Magsiming-siming po para presko sa pagmati. Karigos. Paingalo kay amam tara turong-turong. Gibo sa haron. Ano bang oray nagibuon niya ng bakasyon? Magpaturi. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. ...2025 midterm elections pigkukonsiderar como super election kan COMELEC. Ulit tatulong eleksyon ang gigibuhon sa laugsanan sarong taon. Mantang hababa na turnout kan voters registration, nanotaran sa banwaan kan Magaraw Camarines Sur sa ibong kan mga kampanya na magparehistro na. Uya ang report ni Jessica Calinog. To us, there is only one true peace when the bloody tally of war is replaced with a scoreboard of development. And that scoreboard shows that peace has won, and the war is over. The preparations we have made will be tested in May 2025, when we will hold the very first elections for the BARM Parliament. Iyan ang naging pahayag ni Presidente Bongbong Marcos sa ginibong 17th meeting of the Intergovernmental Relations Body kan Pebrero. Kaya sa Mayo 2025, apwera sa pagpili nin mga matukaw na senador, kongresista, gobernador, vice-gobernador asin mga opisyal kan probinsya, siring man ang mga mayor, vice mayor asin councilors kan mga banwaan asin syudad. Gigibuhon man sa parehong taon ang primerong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Parliamentary Elections na obhetong mapakusog ang diretsyo kang mga residente na magpili nin lider. Basado sa schedule kan COMELEC, Desyembre 2025 man gigibuhon ang barangay and SK elections. Buot sabihon, sa laog nin sarong taon, tulong eleksyon ang isa sa gibo. Kaya ang taong 2025, sigun sa COMELEC, super election ang mangyayari. Katakod kaiyan ang pag-enkaminar sa mga kwalipikadong botante edad 18 pataas na magparehistro na sa pinakaharaning COMELEC office nganing magamit ang saindang diretsyo na magboto asin magpili nin lider. Sa banwaan kan Magaraw, miski puspusan daan kampanya kan COMELEC para digdi, dikit sana talaga ang nagpaparehistro sa inda. Dawa pangani sa satellite registration sa barangay. Daimi po masabi pero as per experience and statistics, mas gulpi po nagre-registro during barangay election. Dahil magkamag-anak yun eh. So, encourage ng mga barangay official, yung mga candidates, na yung mga kamag-anak nila mag-uli. Sa rupada ang nakakakontribuir sa mas dakol na turnout tuyong barangay elections. Iyo ang pagtugot na makaboto na digdi ang mga edad 15 hasta 17, kaya mas dakol man ang nagpaparehistro. Sa Hunyo 13, nasa Barangay Hall kan Barangay Bell ang COMELEC Magaraw para sa satellite registration. Pigaapodan ang mga kwalipikadong botante, magin sa pagtaraid na barangay na aprobitsaran ini. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Calinog, Balitang Bicolandia. Nagkapi ng senior citizen sa Pili Camarines Sur agrangay ang subuot dagdag na rekisitos tanganing makakuanin dagdag na 500 pesos na social pension. Pigahagan na certificate of non-pensioner paagi subuot tanganing masara ang mga matatawan na kwalipikadong indigent senior citizens. Uya ang report ni Chris Novello. Nakapila sa Luwascan Office of the Senior Citizens Affairs Office sa Oscapili si Lola Zosima Balid. Bit-bit kainian mga rekisitos nga na maka-avail kan dugang na 500 pesos na social pension para sa mga siring niyang senior citizen. Apwera kan senior citizens ID, birth certificate at sinibapa, may dagdag subot na requirement na pinakuha sa inda. Ang Certificate of Non-Pensioner sa gobyerno, siring kan SSS, GSIS asin private institutions. Ewan ko po sa kanila kasi ito talaga inano nila eh. Ayan, kompleto na po kaming dalawa ni Agong. Minubuhat na po ako ni Agong.
Pagsakay sa jeep, wala naman kami sasakyan. Sarosa na si Lola Zosima sa pirapang senior citizen sa Banwaan na inaagrangay ang Certificate of Non-Pensioner Komodugan na rekisitos nga ni makakuha ng dagdag na 500 pesos na bulunan na social pension. Susugi Mayor Tomas Bongalonta Jr. Pigsusunod sa nakan OSCA ang nakapalaman sa guidelines na kung ang sarong senior may nakukuha ng pension dapat dahil na ini-eligible para sa 500 pesos na social pension. Pigsusog lang ninda si sa national law na kung ika may pensyon na sa national, maging ano pa man yan, GSIS, SSS, o kung ano yan, you are no longer entitled sa tinataong kuyan, ayuda kang national government. Parte man subot inikan validation process usog sa DSWD nganing masaraan mga kwalipikadong indigent seniors na makakuha kan social pension. Hagad man kan LGU ang pag-intindikan mga senior citizens sa Banwaan. Sangon niya nasa 18,000 na subot ang senior citizens sa nasabing Banwaan. Kay banan si Jovel Ubiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, naka-monsoon break pakitangunyan, hulita daipaliwat nagbabalik ang southwest monsoon o Durus Habagat. Padagos saan pagdanay kan frontal system urog na sa parte kan northern Luzon. Posible man ang uran sa iba pang lugar huli sa localized thunderstorms. Sa datos kan Metro Weather may tsansa nin uran sa pirang parte kan Camarines provinces. Albay, Catanduanes, Sorsogon, asin Masbate. Posible man ang uran sa iba pang parte kan nasyon. Pride Month ang bulan kan Hunyo. Ang Naga City LGU asin LGBTQIA+ community sa syudad pigpunan ini sa pag-uprisir nin libreng goto. Ginibuyan sa luwas kan City Hall pagkatapos kan flag raising ceremony. Sigun sa grupo, representasyon sana ang pagpapanaunin libreng goto kan pagpuun kan sa indang sarong bulan na selebrasyon nin kolor, diversity o pagkakaiba-iba asin inclusivity. Mayo man subuot sindanin pigahagad nin miski ano paman. An sa inda sana man nakamawotan, magkairibanan asin urog na magkasararo an sa indang komunidad. Siring man na maako ini asin padagos na irespeto kan kagabsan. Ang acceptance na hihiling mi man po na sa gabos na establishment na dinudumanan mi digdi sa syudad ni Ndanga, nirerespeto man po kami. In terms of opportunity, we have an equal access and equal opportunity. Definitely the date will be June 28, which will be the Pride March, and we would like to invite everyone who's watching right now na magpartisipar po kita sa sa Pride March, because bako man lang po ni para sa LGBT community, pati po ini sa mga nagsusuporta sa LGBTQ community na nag-a-accept sa muya kung isay po kami. Ma'am, anong maragibuon mo niya na bakasyon? Mag-swimming po. Sir, anong maragibuon mo niya na bakasyon? For me po, hiking. Mag-swimming, magluto. Sir, anong maragibuon mo niya na bakasyon? Pwede po magkabit ka ng doyan sa araw kang ipong kang kahoy. Tapos relax. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Mga panundon para sa implementasyon kan ordinansang malimitar sa mga estudyante sa paggamit nin cellphone during class hours, piguhurot ng matapos kan Naga City LGU antes magbalik eskwela ang mga estudyante. Tutukan sa report ni Jessica Kalinog. Ang paggamit nin gadget kan mga estudyante during class hours nakakakontribuyar sa pagkabanga kan atensyon kan mga ini sa klase. Kaya ngunya na bakasyon ang mga estudyante, makikipagtabanga na ang lokal na gobyerno sa Department of Education, nganing mapulido ang ordinansa, pati na ang mga panundon para sa regulasyon kaini. Po, nakasalang pa po si itong pag-regulate kan si mga use of electronic gadgets,
pupuliduhon na po to in time for the open of classes mo niya na July 29, 2024. Nakadakol po ako nakakaulay ng mga teachers, even mga principals ng Department of Education, and daog po sinda na sinasabayan ng LGU Naga sa regulasyon. Bakuna daang bago ini para kay Grace, ta sa eskwelahan kan sa iyang aki na nasa high school. Sinda mismo ang naghagad sa administrasyon na paglaog sa klase, kung anon kan teacher ang daradarang cellphone kan sa indang mga aki. Oras na urli na sa kanalang itaw. Lalo na po pag nagtatalikod ang maestra ninda, puro na sinda cellphone. Tapos yung mga gigibo, dahil na nila nagigibo. Kaya mas maganda po yung tigahalat na lang ninda ang cellphone. Tigkukuha na lang. Gets man daakan mga estudyante kung taano tapig tutulod inikan lokal na gobyerno. Para po hindi ma-distract ang mga estudyanteng nasa mga paratukdo asin administrasyon kan eskwelahan ang paghigot sa mga estudyante para man sa saindang ikakamaray. Alagad kung igwa ni nakasuportang lay, mas pusog ang saindang implementasyon kaini. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Malimang taon na ang nakakaagi kan maipasar sa Sangguniang Bayan kan Daet Camarines Norte ang Special Tricycle Franchise Ordinance. Obheto kaining madagdagan ng 300 na espesyal na prangkisa ang dating nasa 2,500 sana para mapanuan ang kakulangan sa mga nagbabiyaheng tricycle sa lugar asin maakomodar ang gabus na pasahero. Alagad hasta sa ngunyan da ipaini napapautob nin marhay hulita mayorya kan mga driver asin operator ang kontradigdi. Huli kaini nagkondusir nin survey an LGU tanganing hagadon an opinyon kan mga toda dapit sa nasambitan ng espesyal na prangkisa. Hagad kaya kan Tricycle Regulatory Board natugutan kan mga regular franchise holder na maibale sa saindang toda an mga STF holder alagad kaipuhan man giraray na uyon an mayorya sa nasambitan ng lakdang. Hindi na-implement ng diretsuhan kasi nga, ang gusto kasi mangyari ng STF dahil doon sila naka-assign, magawa sila ng TODA doon sa mga areas na yun. Ang problema, conflicting naman doon sa mga existing TODA na. Riribayan kan piso kontra dolyar uminabot na sa 58 pesos. Susug sa BSP, halangkaw na value kan dolyar paborable subuot sa mga OFW na nagpapadara kaini sa Pilipinas. Alagad, sarong ekonomista, pinaliwanag ang impact kaini sa ekonomiya kan nasyon. Uya ang report ni Chris Novello. Haros 10 taon ng seaman asina sa abroad ang tugang ni Mary D. Kada bulan subot ini nagpapadara nin kwarta sa sainda. Alagad kan mga nakaagi, nari sa subot ninda na mas dakulaan nakukuan nindang padara huli sa pesa-dollar exchange. Kasi pag dumating na po dito, mas malaki po in peso, mas dakulon po kitang mababakal. Sa pinakahuring peso-dollar exchange asin datos kan Bangko Sentral ng Pilipinas, uminabot na sa 58 pesos and 52 centavos ang value kan sarong dolyar. Beneficial man para sa mga partidaryo kan mga OFW alagad may impact man subot ang pagkusog kan dolyar urog na sa mga barakalon. Susog sa sarong ekonomista, may epekto urog na sa mga barakalon ang naglalangkaw na peso-dollar exchange, lalo na sa mga nasyon siring kan Pilipinas na import-reliant lalo na sa bagas. We have to take note po na ang mga nasa law of demand and supply man lang ang US dollars. So as long as nag-i-increase po ang pag-import ng mga gamit na halik sa ibang bansa, which is, we have to take note na ang US dollars is an international currency. Everything that we have, we are importing are always using US dollars. Dagdag pa kaini, posibleng halangkaw man subot ang maging inflation sa nasyon uli sa makusog na ribayan kan piso kontra dolyar. Kay Baran si Jovel Ubiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. 700 million pesos ang loan ngunyan kan Naga City LGU sa Development Bank of the Philippines. Ang kwartang ini, iyo ang pigagamit kan lokal na gobyerno sa pirang major projects, siring kan pag-irahay kan Balatas Magsaysay Road, Naga City General Hospital, asin pag-acquire nin properties para sa relocation site asin iba pang urban development projects. Alagad, igwani nagluwas ng mga komento na ang Naga City LGU na sosobrahan na subuot sa utang. Paliwanag ni City Budget Officer Frank Mendoza, kinakaipuhan kan LGU na mag-utang sa bangko, tanganing marikas na marialisar ang mga proyekto.
Di man kaini apektado ang mga operasyon kan LGU, the Local Development Fund ang pigagamit, asin di man malampas sa kabanga kaini ang pambayad sa utang. Itong naling din yung lista na mga loan pa kantaan ni Mayor Robredo, Mayor Chang, iba pa. Bayad na po ito gabos, apera sa saro. Iba pong saro na mamature po unya na taon. Siguro mahapot, ano tanin nyo binayaran gabos? Dahil po may provision sa law, may pre-termination clause, pre-termination penalty. Na pag binayaran mo in advance, mabayad kang penalty. Tanganing pakusugon pa ang interes kan publiko asin mga local artists sa sining asin musika. Sarong local art exhibit asin music jam ang kinundusir sa Banwaan kan Santo Domingo, Albay. Apara kaini parte man ang aktibidad kan pagtataong onra ki Potenciano Gregorio, ang kompositor kan Bicolano song na Sarong Banggi. 10 mga artist asin 15 banda ang nagpartisipar sa aktibidad. Tema kan sa indang mga obra ang gayon kan Bulkang Mayon, lumang simbahan kan Santo Domingo asin iba pa. Madurar nin sarong semana ang aktibidad asin regular na ining gigibuhon tuyong ikatulong bulan. Importante nga araw kaning sistema, mas matawang ki eksena sa mga local artist din sa Santo Domingo na ma-express ang sa indang mga kung ano man ang nasa bot ninda. Yun po yung purpose namin para ma-encourage namin yung mga Domingueño artists, mga musicians, visual artists na ipakita din yung kanilang natatagong talento. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hali sa man-ibaybang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Ako si Kate Dalovieres, kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.